Isang mapagpalang araw po sa ating lahat mga kabisnes na aming minamahal at kumusta po kayo mga kabisnes. Sana sa oras na ito nasa mabuti po kayong kalagayan mga kabisnes na aming minamahal. Dito nga po tayo no mga kabisnes. Naghatid ako ng pasahero sa SM. Natagpuan ko si humingi ng tulong dahil na po yung kanyang anak nawawala. Ayun, 1 taon na. Nakaraan na mga business. Ayan po mga business, ito yung lugar nila mga business. Ayun. Ayun na po no ha. Papasok tayo dito sa lugar nila mga business. Marami pa rin siyang alagang dogi. Ayun po mga business. So huwag kayong umalis mga business. At babalikan ko po kayo. Ngayon po no, balik tayo mga kabisnes. Pakita natin yung kanyang dogi. Pakita natin yung kanyang picture po mga kabisnes. Dogi. Ito po yung kanyang picture mga kabisnes. Alam po mga kabisnes. Balikan ko po kayo. Ngayon po no, balik tayo. Anong sa anak mo? Yung anak ko kasi naglalayas po sa akin eh. Oo. Kaya ako hirap na sa paghahanap sa kanya. Alam ng mga tao dito sa buong Saranay. Oo. 1 taon ko na siyang hinahanap. 1 taon ko na siyang pinaghihirapan sa paghahanap. Hindi ko alam kung ano ang gusto niya sa buhay niya. Hindi ko pa rin siya pinag-aaral kahit na ako hirap na. Pinag-aaral ko siya. Gusto ko makapag-aral siya. Ayoko maging hirap siya sa buhay pagdating ng panahon. Pero matigas ang ulo, ayaw niya mag-aral. May nag-sponsor sa kanyang pastora. 1 buwan lang, tumigil na siya sa pag-aaral. Kaya pinutol yung papaaral sa kanya. Meron pa siyang allowance na 1,000 isang buwan. Pinabayaan niya. Maganda naman pala yung niya eh. Bakit ka pabayaan niya? Ayun lang nga eh. Tinatanong ko nga sa sarili ko kung ano pa bang kulang sa pag-aalaga sa kanya eh. Hindi ko na alam kung anong gusto niya. Kaya naisip ko, sabi ko nga, gusto ko nang ipatulpo yan. Gusto ko nang hihingi ng tulong kay Rapi Tulpo yan. Alam kong malaki maitutulong sa akin Rapi Tulpo paghahanap sa bata na yan. Oo. Gusto ko na rin siya papasok sa DSWD, social welfare, para matuldukan na yung paghihirap ko sa kanya. Ganun na lang siguro. Sabi niya, trabaho doon sa perya, pero pag sobrang laya sa akin, bata na yan, hindi ko iniikitan yan. Sobrang mahal na mahal ko yung bata na yan. Simula pa nung inilagaan ko yan, alam ng mga tao dito sa buong Bagumbong kung paano ko siya pinalaki. Namimit ako ng palakang bukid para lang mabuhay ko siya. Hindi niya binigyan ng halaga yung mga ginawa ko sa kanya. Sana po matulungan niyo ako sa problema ko na to. Malaking tulong po yan sa akin. Hindi na po mapanatag ang kalooban ko. Lagi na lang po akong puyat dahil sa kaiisip sa kanya. Sana po matulungan niyo ako dyan sa bagay na yan. Ilang ba? Parang nung nakaraan, di ba? Yan nga po ng mga kabisnes. Yun nga eh. Hindi na uuwi. Hanggang sa paghahanap ko sa kanya, nabagok ako, nadulas ako, putok ang ulo ko. Alam niya yon, pero hindi pa rin niya binigyan ng halaga yon. Parang binaliwala pa rin niya sa nangyari na yon. Ganon. Sino tumulong sa'yo nung nabagok ka? Lumapit ako sa 173 dito sa may okay na. Bumbong. Oo, kasi maganda dyan. Tinulungan naman ako ng mga tao. Yun na nga, hirap na ako. 1 taon na, paghihirap ko sa bata na yan. Yung nagpastor ng ulong sa kanya, galit na rin sa kanya. Yung mga tutulong sa kanya sa may Kawayan Bulacan, mga pamilya, galit na rin sa kanya kasi matigas ang ulo ng bata na yan. Isipin nyo, pumasok na ng biraw yung bata na yan, edad niyang 15 anyos. Magkakaroon siya ng doon. Yung nga, sabi nga nung
Nung tinawagan ako nung ate-atihan niya sa may Kawayang Bulacan. Tay, punta ka dito sa kanto. Kasi nga sa may beer house. Tapos nung naglalakad na nga po ako, pagdating sa Bagbagin, bago ako sumakay ng tricycle, tinawagan ko ulit yung ate-atihan niya sa may Kawayang Bulacan. Sabi niya, tay, huwag ka nang dumiretso sa beer house. Kinaladkad na namin si Cassie. Nandito na sa bahay. Ganun. Yung itsura ng anak ko, masaol pa sa pokpok ang itsura, walang bra. Ay short, napaka-iksi. Awang-awa ako sa anak ko na yon. Wala naman akong magawa kasi nga sobrang tigas ng ulo ng bata na yan. Pinalaki ko naman siya sa mabuting pamamaraan. Ano ng tao din sa buong Bagumbong, paano ko siya inalagaan. Sa Balintawak, sa mga ninang niya, sa Kaingin Road, may Apolonio Samson. Marami rin galit sa kanya dahil nga, isip nila bakit pinalaki mo yung bata na yan tapos ganyan ang ginagawa sa'yo. Pinapahirapan ka. Marami ng macing ang ginawa ko. Naka 30 piraso akong kopya ng macing para makita siya. Wala rin nagawa. Wala rin nakapagturo sa kanya. Patingin daw ulit ng picture niya. Mo daw. Para makita natin. Ayan po siya mga kabisnes. May tsura din itong bata na to eh. Maganda po yung bata na yan. Oo nga, Ayan po siya mga kabisnes, Kung makita sana nung kung sino man mo yung nakakilala dyan, sana tawagan yung number na ito. Mag-comment sana po mga kabisnes. Comment lang po kayo dito mga kapapi, mga kabisnes. So, mayroon po kayong makita na bata katulad dito. Ayun ayun nga po mga kabisnes. So, ang gagawin natin mga sir? Sana nga kung may makakapagturo sa kanya, magpapasalamat ako ng malaking pasalamat sa tao makakatulong sa akin. 1 taon ko na po yan hinahanap yung bata na yan. Pinag-aaral ko po yan. Pagdating ng 3 buwan, hihinto. Sana apat na grade 4 na po yan. Hindi makalis-alis. Ang gusto ko lang po sana, wala naman ako interest sa bata na yan, kundi yung makapag-aral kasi ayokong tumulad sa akin niya walang pinag-aralan. Yun lang sa akin po. Sana po matulungan niyo ako dyan sa bata na yan na matagpuan ulit. Ayun nga po ng mga kapapi mga business, kung sino man po ang sana makatulong dito kay, ano pangalan mo nga? Nakalimutan ko. Alfredo Tongko po ako. Alfredo Tongko sa kanyang anak. Anak mo talaga yun, di ba? Oo. Dito po sa buong Saranay, kilala po ako bilang Boy ang pangalan. Boy? Boy. Ayun. O kaya si Boy Palaka, kilala na yan dito. Boy Palaka. Mga tricycle driver, kilala na yan. Boy Palaka. Ayun. Ayun nga po ng mga kabisnes, sana kung saan man po na kung napansin niyo po yung nakalagay doon sa picture na batang babae. Sa kanya po yung anak kay Kuya Boy. Ayun po no mga kabisnes kasi 1 taon mo nang hinahanap? Oo, may 1 taon na ako naghahanap niya sa bata na yan. Ayun ang sinasabi mo. 1 taon lang ganyan ang pamamalakad niya sa buhay niya. Kung saan ko na po hinahanap yan, dito sa buong Bagumbong, hinahanap ko na yung bata na yan. Sana po matulungan niyo ako di sa problema ko na yan sa bata na yan. Gusto ko na nga po ipatulong po yung bata na yan eh. Gusto ko na ng tulong kay Rapi Tulpo yan eh. Siya? Nagbabalak na po ako. Siya? Oo. Kasi wala naman din ako makakatulong sa akin, kundi si Rapi Tulpo. Mabuti nga nakita ako nito si Dagul eh. Damulag kasi dati pong tumulong na sa akin dito yung kanyang amo na business. Business. Ito po yung tulungan ni Kuya Kabisnes eh. Itong nakaraan po mga kabisnes, kung hindi nakauwi dito yung yung kanyang anak. Nagpunta na po kami dito, sila ni Kuya, dito po kami na nag-ready na para support dito sa kay Kuya Boy. Nahanapin siya yung kanyang anak. Kaso lang, nung time na yon umuwi din po dito yun, di ba? Umuwi yung bata. Ayun, umuwi. Kaya ang alam ni business, wala na. Andito. Kaya yun nga po, mga business, hindi, siyempre, nandito na, kaya umuwi na rin kami time na yon. Di ba? Yun na eh. Kaya, na sila.
Akala nila, nandito na yung bata na pirmi na. Akala ni Kuya, permitted na, stable na. Kaya, Kasi hindi ka naman nagbigay ng impormasyon uli. Ngayon lang tayo, nagulat na ako ngayon sa nga, iyo. hinahanap ko nga yung kinaka-business na yun eh. Ah, Tanong-tanong na ako, nakita ko yung dati niya rin bata, si Bong. si Bong. Yung babasura na nakita din ni ka-business. Oo, Tinulungan din ni ka-business yung bata na yun. si Bong. Si Bong. Nakita ko kasi dito yan eh, nangangalakal dito yan. Ano sabi ni nakakausap mo si Bong? Yo, sabi ko, saan ba yung bahay ni Papa ka-business? Sabi ko gano'n. Tinuro niya sa akin, sabi niya, malapit. Hindi ko man muna punta. Hindi ko rin naisip. Buti nga po, nakita ko po ito si Damulag. Papunta sana ako dito po sa may flying bee. Kakain po sana ako ng tanghalian. Tanghalian mo pa, alas 5 na. O kaya nga eh. Ngayon pala ako magtatanghalian. Sa sobrang problema ko dyan sa bata na yan. Ganda. Lagi po ako dito umiiyak. Nag-iisa ako dito. Iyak lang ako ng iyak dahil naisip yung anak ko. Sobra. Wala na pong katapos ng problema ko hanggang ngayon. Problema ko yung bata na yan. Wala naman akong hangad. Gusto ko makapag-aral siya. Gusto ko mapabuti ang buhay niya. Nakatulad ko walang pinag-aralan. Kaya ako nagpupursige na gusto ko makapag-aral yung anak ko. Sana po matulungan niyo po ako. Salamat po. Kami kahit anong tulong namin, wala mangyayari. Walang mangyayari sa ila. Mga kabisnes, sana naman tulungan nyo si Kuya Boy. Kasi yun lang ang pag-asa namin, ang tulong po sa inyo mga kabisnes. Maraming salamat po sa inyo hanggang pagtulong nyo kung saan. Kaya nga po na nawagan si Kuya Boy, no, na bagamat nakakalungkot talaga mga kabisnes na gano'n ang pangyayari sa kanyang anak. Po. Hanggang ngayon, nagkakaroon siya ng Pinicturan na nga yan, inano na yan sa school. siya. Pero wala pa rin, kahit anong tulong namin kami mga kapitbahay. Kaya inano namin na sana matulungan siya. Kasi kami, kapitbahay, wala mangyayari Wala sa amin. talaga, oo. Ngayon nga po, no. Hindi natin pwede porsigihin na gano'n. Ano naman ako ngayon talaga, gusto ko makapag-aral siya. Kasi sa katulad ko na may sakit pa po ako sa puso, high blood po ako. Ngayon na may sakit ka na? Sakit ako, dapat ang sakit ko ngayon eh. Anong sakit? Diabetes, acidic, high blood, sakit sa puso. Hindi alam ng mga tao dito. Ako hindi ko lang sinasabi sa kanila kasi unang-una sarili ko lang din ang makakatulong. May ano. Kahit yung anak ko na yan, alam niya, may sakit ako sa puso, high blood ako, pero natitiis niya ako ng gano'n. Sobrang hirap. Sobrang hirap ang dinadaan sa bata na yan. Sana matuldo ka na itong paghihirap ko na to. Alam naman niya kung paano ko siya binuhay. Habang lumalaki siya, alam niya kung paano ko siya binuhay. Sarili kong paghihirap. Nangangalakal po ako sa gabi nung nasa Balintawak pa ako. Nagkakarpintero mason ako sa Balintawak. Alwagi po ako sa Balintawak. Alam ng tao kung paano ko yan pinaghirapan bata na yan. Sa ngayon, itong problema ko na to, sino-sino ang tao nilapitan ko para lang matuldukan yung paghihirap ko na to sa problema ko sa anak ko na yan. Pero wala pa rin pong nakakatulong sa akin. Sana po itong pagkakataon na to, matulungan niya na po ako. Kaya kung halimbawa kung ano man ang kakayahan na may tulong ko, tutulungan na rin ako sa iyo. Pero bukas, kung halimbawa na pupunta ako sa iyo dito at bibigay natin, baka mayroon mag-comment kung saan siya. Di ba? Okay. Ngayon, Sana po, matulungan niya ako para matapos na itong problema ko. Wala naman akong hangad na iba eh. Gusto ko makapag-aaral siya. Kahit na ginagawa ko, namamalim ko sa ako dito gabi-gabi. Para may pang-araw-araw siyang pambaon. Pag uwi niya, meron siyang kakainin. Yun lang naman ang hangad ko sa kanya eh. Wala naman akong masamang ibang hangad eh. Alam ng tao dito, hindi ako naiiya. Dahil yan na lang ang kaya kong gawin. Para kami mabuhay, para makapag-aral siya. Alam ng tao dito yan, namamalimos ako. Kahit na nakakahiya na. Nung araw po, nung kalakasan ko, hindi ko po ginagawa itong mamalimos. Ngayon na lang po. Kasi hindi na po ako makapagtrabaho. May sakit po ako sa puso. High blood po ako. Minsan po, naglalakad ako dyan. Namamanid na yung katawan ko, pero pinipilit ko pa rin. Kasi wala naman ako ibang pagkukunan.
Sana po matulungan niyo ako rin sa problema ko na to. Tinawagan mo na? Po, marami po salamat sa inyo. Yung sa mga makakatulong po sa akin. Marami po salamat. Ayun nga po ng mga kapapi, mga business, nawagan po si Kuya Boy na sana kung sino man po ang nakakita at nakakarating yung aming video sa inyo mga kabisnes at kung kilala niyo yung bata, comment lang po kayo dito kung saan po at pupuntahan po namin ni Kuya Boy. At siyempre may laki po na tigit na pasalamat po sa inyo mga kabisnes. So, sa mga kabisnes natin dyan saan yun? Malolos, Bulacan? Malolos Bulacan Ayun. daw siya, nagtatrabaho na po sa perya. Yun, marami po tayong mga kabisnes dyan na sana mapanood itong video na ito. Mayroong mag-comment na nandun po yung kanyang anak. Pupuntahan namin mga kabisnes. Sana comment po kayo mga kabisnes, mga kapabi dyan sa makapanood dito sa amin ni Kuya Boy kasi si Kuya Boy yung kawawa. Ilang buwan na rin po siya na walang tulog. Ano po mga kabisnes, siya, din siya. Parang hindi ka makapalagay. So, Wala. Pag ako naisip ko yung bata na yan, ang ginagawa ko, tatayo ako. Maglalakad-lakad ako dito. Papalipas ako ng magdamag. Kasi po, wala na po eh. Siya na po ang naiisip ko, bakit nagawa niya sa akin yan eh. ayun nga po ng mga kabisnes. Sana may nakatulong sa problema ni Kuya Boy. So hanggang dito na lang po mga kabisnes. Maraming salamat sa inyo sa pagmamahal sa Kabisnes Official, Papa Dins TV, Mrs. Kim Official, at Tainus Budang Official Family Kabisnes. Sa mga puting kagwang, thank you very much po. Silpi sa inyong abang lingkod, sa buong damulang po ng Zero Official. So higit na nagpasaludo at pasalamat po sa inyong lahat. Mga kabisnes sa Luzon, Visayas, Manila, sa mga kabisnes natin sa ibayong dagat. Good morning, magandang tanghali, magandang gabi po sa inyong lahat. Liber si goodbye, tomorrow is another Liber Bantang po tayo mga kabisnes ng minamahal.